Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-4 na araw sa buwan ng Oktubre taong 2025. At meron po tayo ngayong breaking news. Nag-issue po ng show cause order itong Commission on Elections dito po kay Senator Chis Escudero over an alleged 30 million campaign contribution from contractor Lawrence Lubiano during the 2022 elections. Okay, so maraming magtatanong, okay lang naman, di ba? Okay lang naman tumanggap ng donasyon. Gusto naman yan talaga ng merong mga tao, may mga mapipera, may mga businessman na talagang tumutulong sa mga politiko. Para pag nanalo yung politiko, edi may ibabalik naman yun Di ba? Gano'n naman yun O yung iba talagang gumagastos para dito kay politiko para magkaroon ng kapit sa gobyerno. Halimbawa, senator. Halimbawa lang, senator. Siyempre, kapag may kilala kang senator at malakas ka sa senator, bakit? Kasi nga, tumulong ka sa kanyang kampanya, nagbigay ka ng malaking pera. Siyempre, automatic yun, lamnadis. Kapag nanalo itong politiko na ito, malamang at sa malamang, ito maibabalik sa'yo. Hindi lang doble, baka triple pa, o 4 na beses, 5 beses. Ganun po yun. So kalokohan po, yung sinasabi nila na ito'y tumutulong dahil kaibigan at walang kapalit. Meron pong kapalit yan. Katarantaduhan naman yung sinasabi na walang kapalit. Imposible. Bakit? Magjowa ba kayo? Minsan nga, kahit magjowa, pag nagbibigay ka, may kapalit Diba? So, yung pa sasabihin niya, magkaibigan. Wala daw, wala lang daw, walang no strings attached. So, parang katarantaduhan naman yung kalokohan naman yun. So, etong si Lubiano, Lawrence Lubiano, ay contractor. Okay lang naman magbigay ang contractor. Walang masama. Mapera naman si Lubiano. Contractor Ang problema mga kababayan, ito pong si Lubiano ay government contractor. Government contractor Nung siya po ay nagbigay ng 30 million na campaign contribution dito kay Chis Escudero, siya po ay may ongoing projects po sa gobyerno. Sa Sorsogon pa. So talagang meron pong mali doon sa nangyari. At yun po ay against the Omnibus Election Code. At meron pong pagkakakulong yan. Nabasa ko dati yung batas. Meron pong pagkakakulong na 1 to 6 years. At perpetual disqualification to hold public office. Pag napatunayan na ikaw ay nag-violate dun sa rule ng COMELEC sa Omnibus Election Code, dahil nga ikaw ay tumanggap ng contribution galing po sa isang entity, sa isang tao, sa isang grupo na ang trabaho ay sa gobyerno, paktay ka. Pwede ka ma-disqualify. Kasi di ba itong mga senators, walang hindi ito pwede ma-impeach. Pero pwede silang ma-disqualify, pwede silang matanggal sa pwesto kapag napatunayan na yan nga, na-violate ay ang batas dyan po sa yung election code na tumanggap ka ng kahit contribution galing doon sa contractor na ang ginagawa mga proyekto ay sa gobyerno. Kaya pinagpapaliwanag si Chis Escudero. Show cause order. Ano ba yung show cause order? Ito, i-google natin. Ayan mga kababayan. Show cause. Ito raw show cause order, isang court order that requires one or more of the parties to a case to justify, explain, or prove something to the court. Court commonly use orders to show cause when the judge needs more information before deciding whether or not to issue an order requested by one of the parties. So, ayan po. Magpaliwanag ka ngayon, Chis Escudero. Bakit ka tumanggap ng contribution galing sa kontraktor na alam mo naman
na yan ay government contractor. So ang magiging problema kasi dito, parang kapag ano nang ginawa mo, hindi imposible na mapaboran mo itong contractor na ito. Pero yung nagbigay sa'yo, okay lang sana kung 1 milyon, 2 milyon, pero 30 million? Sobrang laki. May bali-balita ako, pagkatapos nung nanalo si Chis Escudero, dumami ang kontrata neto ni Lawrence Lubiano dyan po sa Sorsogon. Yari ka. Yari ka ngayon, Chis Escudero. At matindi pa neto, gaya nga ng sinabi ko, inamin niya ni Chis Escudero sa isang press conference. At eto, papakita ko sa inyo, mismo sa hearing po, dyan po sa House of Representatives, inamin nung contractor na nagbigay siya ng 30 million dito kay Chis Escudero. Ito pa, malinaw na resibo mga kababayan. Yung mga nabid po namin, nasa, I think, from 2022 to 2020, nasa 80 po. More or less around Yes, 80 projects. Yes po. Thank you. Saan lugar itong mga proyektong ito? More on Bicol po. Bicol? Yes. Where in Bicol specifically, sir? Sorsogon, Your Honor. Meron kayo sa Sorsogon? Yes po. Meron din po kayo sa ibang mga lugar sa Bicol? Yes po. Depende po sa napapanalunan namin po sa bidding. Can you recall the places aside from Sorsogon? May Kamsur din po. Depende po sa napapanalunan po namin. Pero mostly in Bicol po. Yes, you have some in Albay. Is that correct? Yes po. Yes po. At 2001 I think. Some in Camarines Sur. Yes po. Yes po. Also some in other provinces like Cebu and Masbate. Yes po. Yes. Now, of those 5 places you mentioned, Albay, Camarines Sur, Cebu, Masbate, and Sorsogon, alin po doon ang pinakamaraming government contract ang Centerways? Your Honor, sa Sorsogon po. Sorsogon. Ayan, mahinto ko lang pinakamarami ang kontrata nila sa Sorsogon. Oh. Taga-saan ba si Chis Escudero? Di ba sa Sorsogon? Ha? So talagang iisipin mo kahit sino, kahit grade 1 o grade 2, iisipin nila. Kaya dumami ang proyekto nila ng Centerways Construction, ay po yung pangalan ng kanyang kumpanya sa Sorsogon, dahil nga kay Chis Escudero. Di ba? Kasi taga Sorsogon si Senatong si Senator Di ba? Yes po. Out of the 80 plus or more or less projects, how many do you have? 80? Grabe, 80 plus. Yan ba ang hindi napaboran? 80 plus? Na kontrata? Grabe. Sorsogon. Pwede ko po i-check sa record niyo. But To be exact. a ballpark figure, sabi nyo, ang pinakamarami ay doon sa Sorsogon. Yes po. Siguro mga 30 po, Your Honor. I think. More or less. I was checking the website of Sumbong sa Pangulo. Yes po. Ang nakita ko po doon, umaabot yata ng around 50, 53. Can you confirm that, please? Di po sure. I-check ko po, Your Honor. But you're sure that... Tingnan mo itong contractor na to, siya may-ari sasabihin niya, hindi niya alam kung ilan ang kontrata niya sa Sorsogon. Di ba, kalokohan yun katarantaduhan yun Imposible hindi mo alam. Kasi, nagbibiling ka dyan humihingi ka ng koleksyon dyan Tapos sasabihin mo, hindi mo alam kung ilan ang kontrata mo sa Sorsogon. Kalokohan yan. So, medyo umiiwas na to si Lubiano, si Lawrence Lubiano ng Centerways Construction. Most of your projects came from or are located in Sorsogon. Yes po, Your Honor. Now, you were named as... let me just rephrase that question.
Meron po ba kayong kamag-anak, asawa, o kaya kapamilya na nasa gobyerno ngayon? Ayan Yes na. po, Your Honor. Sino po sila? At ano ang kanilang posisyon? Po, Sino po sila? Yung sinasabi niyong kamag-anak ninyo. kapatid ko po, Your Honor. And what is his position in government? Mayor po, ngayon, sa isang bayan sa Sorsogon. Saan po? Sa Sorsogon. Sa Sorsogon. Aside from your brother, or is that sister? Wala po akong sister. Sino pa po? Brother ko po, city councilor din po sa Sorsogon. Maliban doon sa dalawang nabanggit ninyo, meron po ba kayong ibang kamag-anak Wala na po. sa government? Sa pagkakalam ko po, wala na po. How about business partners? Do you have any business partners who are in government? Wala po, Your Honor. In the last elections, last two cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yun? Kay Senator Cheese po. Senator Cheese Escudero. Yes po. Aside from Senator Escudero, may I know if there have been other candidates for either national or local positions that you gave donations to? Wala na po, Your Honor. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Cheese? 30 million po, Your Honor. 30 million pesos. Yes, this was during the time that you already had government projects. That's right. Ano po? Sorry, Your Honor. Noong panahon na yun, kayo ay meron ng mga proyekto o kontrata sa gobyerno. Yes po, since 2009 po. Thank you. Okay, so yan malinaw pa sa sikat ng araw mga kababayan. Nagbigay siya ng 30 million donation, campaign donation, contribution dito kay Cheese Escudero noong panahon na siya ay merong kontrata sa gobyerno. So yan mga kababayan. Kaya pinapagpaliwanag itong si Cheese Escudero, paliwanag mo. At kapag napatunayan na ikaw ay nag-violate, iyari kang bata ka. Matutunaw ang keso. Hindi ka man ma-impeach, sigurado ikaw ay ma-disqualify. Perpetual disqualification from public service to hold public office. At hindi lang ito ang niya, hinaharap niyang complaint laban sa kanya, hindi lang po sa COMELEC. Meron din po siyang reklamo na haharapin diyan po mismo sa Ethics Committee. Ito mga kababayan, an ethics complaint has been lodged in the Senate against Senator Francis Escudero over a 30 million campaign donation he allegedly received from a construction magnate whose firm has been flagged by Malacanang for cornering billions worth of flood control projects. O yan. O naharap siya sa isang ethics complaint. Dahil bilang senador na gumagawa ng batas, nagpapatupad ng batas, ngayon ikaw ay lumalabas na sumusumay sa batas. So that is unethical. Bawal po yun. Sabi ni Cheese Escudero. Ito ay expected ko naman kasi nga nagsalita ako kay Romualdez, laban kay Romualdez. Sus naman, kailan ka lang nagsalita kay Romualdez? Nung isang araw ka lang nagsalita kay Romualdez. Etong ginawa ninyo ni Lubiano ay matagal nyo nang ginagawa pa ulit-ulit. Si Cheese Escudero mismo nagsabi nun eh. Hindi lang noong 2022 talagang tumutulong sa kanya etong Centerways Construction, etong si Lubiano. Tapos sasabihin niya itong ethics complaint dahil nagsalita ko labang kay Romualdez. Naku po, kailan ka lang nagsalita nung isang araw lang. Itong issue na to, matagal na to. Kaya, ako Madam Kilay. Si Madam Kilay. Kamusta na kaya si Madam Kilay? Yung vlogger. Kaya, walang lusot eh. Walang lusot na itong si si Cheese Escudero eh.
Yung complaint po ay 21-page complaint by lawyer Eldridge Marvin Asiron. At siya po ay naakusahan ng unethical conduct for accepting the contribution during his 2022 Senate comeback bid from Lawrence Lubiano, owner of Centerways Construction and Development. Ayan. Centerways, one of the 15 contractors named by President Ferdinand Marcos Jr. as among the biggest players in the government flood control projects. Biruin mo, dati sa Sorsogon ka lang. Ngayon, eto na. Isa ka sa 15 pinangalanan ni Presidente Bongbong Marcos na mga biggest players dyan po sa government flood control projects. Ikaw ay nakakuha ng 112 contracts worth 16.67 billion. O dyan lamang sa sa home province ni Escudero dyan sa Sorsogon between 2021 and 2025. According to the complaint, Centerways was awarded 720 million worth of contracts in 2021. But following Lubiano's 30 million donation to Escudero, the company host allegedly skyrocketed to 15.9 billion from 2022 to 2025. Nung hindi pa po siya nagbigay ng 30 million at hindi pa nananalo si Chis Escudero, ang kanyang kontrata lamang ay 720 million. Pero pagkatapos nung 30 million donation, grabe, parang rocket. Dumami yung rocket niya. Skyrocketed. Dumami yung rocket. To 15.9 billion. 720 million, naging 15.9 billion from 2022 to 2025. The sheer number, aggregate value, and geographic concentration of these projects coinciding with a 30 million donation underscore the appearance of impropriety and raise serious doubts about the independence of public procurement from political influence. This stark before and after contrast strengthens the inference that the donation and the subsequent flow of contracts in the Senator's bailiwick are linked in both timing and magnitude. Okay, so ang linaw daw, malinaw na yung pagtaas ng dami ng kontrata ng Centerways Construction ni Lubiano ay nagsimula po, skyrocketed, tumaas po after niya po mag-donate ng 30 million dito po sa kampanya ni Chis Escudero. Palusot ni Chis Escudero, wala naman akong kinalaman sa kumpanya niya eh. Hindi naman kinakailangan na ikaw ay may kinalaman sa kumpanya niya eh. Parang tanga naman eh. Ginagago mo kami. Ilang beses mo kami nagginagago eh. Yung forthwith nga eh. Binabalo-balo-baluktot mo eh. Tapos palusot niya. Wala naman akong kinalaman dyan. Hindi naman ako pumipirma. Hindi naman nakikipag-meeting dyan sa kumpanya nila. Hindi naman yun eh. Hindi mo kailangan yun para mabigyan mo ng pabor yan si Lubiano. Senator ka. Nag-i-insert ka nga eh. Palusot talaga na ito. Wala rin sa ayos eh. So yan mga kababayan, naharap na sa Ethics Committee complaint at meron pang show cause order galing sa COMELEC. Kasi COMELEC po talaga ang ang talagang may kumbaga under jurisdiction ng COMELEC etong isyong ito. At kapag napatunayan na talagang siya ay nag-violate dito po sa election code, paktay ka. Goodbye, Keso. Ikaw ay hindi na papayagang humawak na kahit anong posisyon sa gobyerno, perpetual disqualification from any public office, at pwede ka pang makulong ng 1 to 6 years. Dahil po dyan sa pagtanggap mo ng 30 million na campaign contribution mula sa contractor, government contractor, flood control contractor, na kung saan itong flood control, ito po yung iniimbestigahan dahil marami po diyang kapalpakan, substandard at ghost projects. Diyan po nagsimula ang korupsyon. Diyan po napakaraming korupsyon. Kaya paano na yan, cheese? Kaya nga sa tingin ko mga kababayan, kaya nagdadadakdak na siya. Tuturo na siya ng turo eh.
Diba? Doon sa kanyang privilege speech sa Senado, turo lang siya ng turo eh. Hindi naman niya dinidina yung yung mga issue sa kanya, yung insertion, ito. Hindi. Ang ginagawa niya, turo siya ng turo. Wala naman siya ebidensya. Oh. Paktay ka. So, abangan natin mga kababayan kung ano mangyayari. Magpapaliwanag dapat si Escudero dyan sa COMELEC at tingnan natin kung matutuluyan bang ma-disqualify itong si Chis Escudero dahil po talaga naman pong mali ang kanyang ginawa ng pagtanggap ng donasyon galing po sa government contractor. So, yan lang po muna mga kababayan ang ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toy sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.